Okay po yun, basta yung ticket po madala po dito, pero siyempre, hawakan muna po natin yung lisensya niya hanggang... Anong ihahawakin yung lisensya? Ano yun? Para hindi na po tumakbo yung penalty o ever... Sir, ganito, unang-una, wag niyo naman ititreat tong Angelo na parang ang laki-laki ng kasalanan niya. Wag yung tipong i-hold niyo yung lisensya muna, ganyan-ganyan. Parang iba naman ata, sir, parang iniipit niyo siya. Ako po si Angelo Banati, nakatira po sa Subic, Zambales. At ako po ay isang driver ng Suzuki Beach Hotel sa Barrio Barito, Olongapo. At ang nangyari po ay nahuli po ako ng LTO noong November 23 sa kadahilanan po na expire po yung rehistro ng sasakyan. And then noong 24, nirenew po nila yung rehistro ng sasakyan. Tapos po yung lisensya ko, iniwanan po nila sa LTO. So kahapon po, November 28, pinuntahan ko po yung lisensya ko sa LTO para tanungin kung magkano po yung penalty. Nalaman ko po doon na 12,000 pala yung nagiging penalty. So ang ano po sa akin ng company, wala po silang response kung anong gagawin ko po sa lisensya ko. At wala pa akong kakayanan para matubos po yan. Kaya lumapit pa ako rito sa kay Sir Bintol po para mapanagot po yung amo ko. Gaano ka na katagal na driver dito sa kampanya na ito? 5 months po. Saan itong lugar ulit? Anong company? Samar Street po, Barangay Barito, Olongapo City po. Kwento mo nga kung paano nangyari yung paghuli sa'yo ng LTO. Ano daw yung in-explain sa'yo kung bakit ka daw nagkaroon ng violation? So nung nakuusap po namin yung LTO, ang penalty po ng lisensya ko is 12,000. So ang ginawa ko po, tinawagan po yung office, yung opisina po. Ang sagot po sa akin ng HR, may kapabayaan daw. Talaga pinipilit po nila na mayroon ba daw talaga akong kapabayaan. May kapabayaan daw, sabi ng HR. Pero ano ang ginawa ninyo para masabihan yung company na paso ng ORCR? Yun nga po, nangyari po yun, buwan ng July, in-inform na po namin sa amo po namin na yung rehistro po ng sasakyan talagang expire na po. Sabi niya, hanapin niyo po yung yung papel ng sasakyan. So yun po, tuloy-tuloy naman po yung pagtatrabaho namin hanggang sa nakalimutan niya po siguro. Tapos binanggit namin po ulit, siguro mga after 2 weeks pa ulit. Nasabi niya na daw sa opisina na. So tiwala naman po kami doon dahil nga siyempre inano niya doon sa opisina. Ngayon ang nangyari po, talagang sinisisi sa akin ng opisina. Sinasabi ng kumpanya mo paulit-ulit na may kapabayaan ka, may kapabayaan. Matanong ko lang, kasi ito company vehicle to, di ba? So nangyari yung pagsita sa'yo ng LTO during work hours. So ano yung kapabayaan mo? Bakit sa'yo sinisisi ng kumpanya mo yung nangyari? Hindi ko po alam, sir, kung ano ang dahilan nila na mayroon daw po ako kapabayaan doon sa nangyari. Hindi nila in-specify anong klaseng kapabayaan. Basta sinabi nilang, mali mo yan. Doon po sa sinasabi nila na binabiyahe ko raw yung sasakyan, na alam ko naman daw na expire yung rehistro ng sasakyan. Babalik ko ulit dun sa nangyari dun sa LTO. So, nung inapprehend ka ng LTO, was this a personal violation or violation ng mismo dun sa rehistro ng sasakyan? Basta yun po yung sa akin na yun daw ang penalty ng lisensya ko. Hindi ko po alam kung... So, nakapag-renew yung sasakyan or yung rehistro ng sasakyan, yung company doon sa minamaneho mo. Tama? Opo, So, nakapag-renew sila na hindi binayaran yung violation mo kasi separate na violation yon, hindi mismo doon sa sasakyan, correct? Ang yung binayaran po nila nung 24 sa rehistro po ng sasakyan is 3,000 na po mahigit. Ngayon po yung lisensya ko, nagtaka po ako bakit 12,000 po yung penalty ko. Samantalang, ang may problema po, yung rehistro ng sasakyan nila. Nasa linya natin ngayon ng General Manager ng Suzuki Beach Hotel Incorporated, Sir Joel. Hello, Sir Joel. Hello po, magandang umaga po, sir. Yeah, good morning, Sir Joel. I'm Carl Tulfo with my co-hosts also Dean and Tatum. On tayo ngayon sa ipabitag mo sa IBC TV 13 and Seal TV 36. May tanong lang kami, boss, dito sa case ni Angelo na kung saan daw nagkaroon ng problema yung CR niya at yung violation is nagkaroon ng problema doon sa kanya daw mismo daw pinatong yung violation. Gusto sana na makiusap ni Angelo na ibaba na lang yung pressure kung ano man, bakit hindi na pagbigyan, sir? Yung regarding po sa case na yan, meron naman po na pag-usapan initial
ng aming HR nun at na-discuss sa akin na on the day itself na nahuli po siya, nire-record po siyang pumunta kaagad sa office para maihabol sana namin na maayos yung ticket saka yung violation para maging, alam niyo na, hindi po ma-charge ng masyadong malaking penalty. So magkano ba, sir, yung original penalty? Medyo napakiusapan naman po yung LTO na kung sakaling maihabol nyo yung rehistro ngayong araw na to, so i-declare lang namin na hindi nyo nadala yung rehistro para 1,080 lang ang penalty nyo. Pero pag inabot to ng kinabukasan, automatic po to. Wala po tong rehistro. So yun naman po yung ini-insist namin kay Sir Banate na pinapupunta po siya agad noon. Pero for some reason na nabanggit po niya during nasa barangay po kami, na marami daw pong inuutos yung boss namin. Kaya lang, technically po, kasi nga, hindi naman po niya si mabibiyahe yung L3 kung hindi po niya ipa-priority yung ticket. So, that time, inuwi pa pala po yung ticket. So, hindi rin namin, kahit na sana kami na lang po yung nag-asikaso, naihuwi po niya yung ticket. Ngayon, okay, sir, pero ang tanong ko lang is bakit kinailangan na umabot sa puntong gano'n na mahuli pa, magkaroon pa ng violation bago magawa na ng paraan dapat yung sinasabi niyong violation. Instead of having a violation, it's better to avoid it as well, which is ma-renew. Exactly po. Tama? Opo, tama po kayo. Kaya nga po nung nagkaroon kami ng confrontation po sa may barangay, na nagkaba pala, na nabanggit po nila, na last July po, nabanggit na pala niya na expired yung rehistro. So tinatanong ko po sa kanya, that time, syempre po, meron minsan human error sa kapwa mga empleyado na nami-miss out nila yung nabanggit na minsan na failed na pala yung rehistro. So from July to itong November, alam pala po niya na expired po yung rehistro. So ang sa side po na sinasabi ko sa kanya as driver at responsibilidad din po siguro niya na time to time, general check-up ng sasakyan, tingnan ng mga papers. Ma'am, ito po, mag-iisang linggo na po kung hindi po tumatakbo po na hindi po rehistro, mahirap po ito, baka pumahol. Wala pong ganong insidente po na nangyari. At nabanggit na rin po naman sa kanya nung kapatid po ng owner na kailangan yung asikasuhin yan. Kasi nasanay po kasi ang company noon, lagi po ang driver po ang nag-aasikaso with the admin para po ma-process po agad yan. Naintindihan ko kung yung driver mismo is for the actual status of the vehicle itself. Pero kapag dating sa rehistro, di ba sir, dapat usually may tao kayo na naghahawak ng mga papeles and responsible for that? Kayo. Yes po, tama po kayo. Kasi ilan po yung sasakyan po na rehistro na po namin dito, yan lang po yung naiwan. So, for some reason, siguro po nagkaroon lang ng human error sa may nag-aasikaso po na yung mga rehistro naka-file na po, naayos na niya. Yung isa, hindi po na-check. Kaya lang, as a driver, siguro po, sir, okay lang naman po siguro kahit pa paano. Ma'am, parang yung iba po na-rehistro na, ito pa pong L3, nakalimutan po niya ata. Naintindihan ko yan, sir. Marami talaga yung proseso pagdating sa company. Pero ang nakikita ko kasi dito, posible na nagkaroon din ng possible lapses, oo, si Angelo. Pero on the company din, there are possible liabilities as well. For example, for the registration, dapat hindi na dapat si Angelo yung nag-ano nun. Kasi for example, paano kung sobrang dami ko nang inaasikaso, ang daming iniutos sa akin, ang dami ko nang ginagawa, minsan makakaligtaan ko din yon. That should be taken into consideration as well. Aside from that, sir, sige, ganito muna. Tatanungin ko muna din si Angelo kung bakit hindi siya pumunta doon sa LTO na dapat sana magagawa na ng paraan. Bakit hindi kayo nakapunta? Nasa trabaho pa po ako noon dahil siyempre naghahatid po ako ng mga paninda at saka may basura pa kami na hinahapot, dinadala po dyan sa hotel. Pero hindi ba pwede na, di ba mas urgent dapat yun kaysa sa mga inuutos nila? Hindi, wala naman po nila sir sa akin ini-inform na tinatawagan nila ako kung anong dapat kong gawin. Basta yung sa akin lang sir, ginampanan ko po yung trabaho. Oh, ito yung mismo ng general manager ng company. O mag-usap kayo. Sir Joel, ito si Angelo. Di ba may kumausap po sa inyo, sir, na hanggat maaari, kailangan nyo pong bumalik sa kanila para makikita po yun. Bumalik ako ng time na yun kasi siyempre, galing ako sa hotel, galing po ako sa kantin, may dala po akong basura. Dumating ako dyan sa hotel, 11:30. Sandali lang po. Walang kumakausap sa akin na admin or ikaw or sino pa man dyan sa opisina. Nakatambay lang po ako dyan sa may guardhouse. Ngayon, nung dumating yung HR galing ng Olonga po, kinausap po kung anong update sa lisensya ko. Ang sabi ng ganon, pinipilit niya nga na may kapabayaan daw ako doon sa nangyari.
Ano ko pabayaan ko ron? Driver lang naman ako. Actually, sir, dalawa po kaming driver, palitan po dyan. Schedule ko kasi nung time na yon, nung araw na yon, 5 to 2. Tapos may papalit sa akin ng 1 to 10 din ng gabi, ng hapon. Nahuli po kayo, supposed to be, for some reason, kung hindi po kayo available na makabalik that time, di ba po, kung tama po yung nasa isip ko, ito ang gagawin ko as a driver, ito yung ticket ko iwan ko kasi ang dami pang inuutos sa akin. Kung gusto nyo, kayo na mag-asikaso, tawagan nyo kung anything dyan para ma-proceed yung trabaho, pero yung ticket ko andyan na po. Bakit po kaya umabot hanggang kinabukasan yung ticket na hindi nyo pa po naibigay sa kanya? No? Ang nakikita ko kasi dito is posible na nagtatrabaho lang siya, wala siyang pamuang-muang. So, mas maganda na lang na gawan nyo na lang ng paraan na what could be a middle ground for the two of you to make things okay. Kasi yung nagiging problem dito is pinipilit nyo yung side nyo and then si Angelo may side din. So, hindi pa rin matatapos to hanggang anong oras tayo mag-uusap. Kasi Sir Joel, up until now, parang may record pa rin sa LTO si Angelo. Ilang buwan na po yung nakalipas. Parang bakit po hindi pa rin ba nasa-settle yung record niya sa That LTO? time kasi hinahabol nga po natin na maayos po sana yung ticket. Opo. Pero Well, siguro naman, sir, kasi ang side ni Angelo is ganun yung pakiramdam niya kasi wala nag-asikaso sa kanya. Na umabot pa sa punto na yung sasakyan niyo narehistro, pero siya is parang pakiramdam niya ay napabayaan pa rin siya. napabayaan po, pero may message po siya noong November 25 po at hindi po siya nag-reply until November 28 po. Kailan nangyari yung mismong violation? Ano yung date? November 24 po. 24 and then 25 nag-message kayo. Siguro kasi nung 24 nga is wala nga nang sabi sa kanya nung mismong araw na yun kung anong gagawin. Kaya nga 'di ba nung 24 hindi siya nakapunta mismo. Kaya nung 25 siguro, yun na ngayon nangyari, wala siyang alam kung anong gagawin. Kaya ganun yung reply niya na para ano pa. So maganda na lang boss, magkaroon na lang kayo ng maayos na usapan. Do something to help this guy. Kasi kawawa naman, driver siya, company naman kayo eh. Sa nakikita ko, parang ipinapataw ng company yung naging problema dito sa pobreng driver eh. Yan lang po kasi binabroad out po niya. Pero yung mga damage to property na ginawa niya sa sasakyan po, hindi pa po namin sa kanya dinidiscuss. Kaya nga po nagkaroon kami... Boss, ganito na lang. There are many things na pwede pang pag-usapan, pwede pang sabihin, damage to property, whatever it is, kung ano man yun. Ang punto dito is, gawan nyo na lang ng paraan, pag-usapan nyo na lang na maayos. Oo. Kasi Sir Joel, napakataas ng 12,000. Okay, Sir Joel, aside from you, Angelo, willing ka ba makipag-usap doon sa company para magkaayos na kayo? Kasi umahaba pa, kwentuhan na lang to eh. Mas maganda na, gawan na natin ng solution, tapusin na natin kaagad. Okay? Sir, ang gusto ko lang po, sir, ibigay nila po yung sahod ko. Hindi pa nila binibigay kasi, sir, eh. Angelo, unahin natin yung pag-settle muna sa record mo sa LTO, okay? Sige po, ma'am. Sige Para po, ma'am. ano tayo, wag tayo masyadong mag-bring up ng mga iba pang problema or issue. Unahin natin yung sa LTO dahil importante yun. Hindi ka rin naman makakapag-drive kung may record ka sa LTO, tama? Opo, ma'am. Sir, excuse me, sir. Misis niya po ako. Diyos ko Ano po. lang babae? Ma'am, sorry ma'am, pero okay na, tapos na. Magkakaroon na tayo ng maayos na usapan with the company. Hindi natin inere to para gisahin parehas kayo. Inere natin to para magkaroon ng solusyon, okay? Angelo, wag kang masyadong hindi ka namin papabayaan, okay? Ang amin lang, isang issue muna bago sa pangalawang issue, okay? Sige po, Ang mas ma'am. Sige po, importante ngayon, ipatubos mo na yung lisensya mo sa LTO. Hindi pwedeng ikaw lang ang sumagot nun. Sir Joel, tama po ba? Handa naman po tayong tulungan si Angelo dun sa issue niya sa LTO, tama po? Yes po, noong 25 pa po, ma'am. Okay, 25 pa. sige sir. So, isettle muna natin yon and then after nun, tingnan natin kung ano pa yung ibang issue ni Angelo, makipag-usap po sa HR or sa inyo po bilang general manager para matapos po yung usapan. Nga po. Okay, sige. Angelo, narinig mo naman si Sir Joel? Opo, ma'am. Opo, ma'am. So, paano gagawin po namin para makapag-usap kami, ma'am? Isipol yung ganun. Okay, magse-set tayo ng date na makapag-usap kayo. Sabi mo nga, meron kayong ongoing sa barangay, pero unahin muna yung sa LTO. Baka pwedeng magkita kayo mismo sa labas ng LTO, mabayaran yung kailangang bayaran, tapos saka kayo mag-usap ng ibang matters. Okay ba yon, Angelo? Opo, ma'am. Opo. Okay. Sir Joel, okay po tayo doon? Okay po yun. Basta yung ticket po madala po dito. Pero siyempre, hawakan muna po natin yung lisensya niya hanggat hindi po nasisettle yung ibang alternate. Basta importante, yung goal na sinasabi niyang matubos yung... Anong ihahawakin yung lisensya? Ano yun?
Ano yung ibig po sabihin, di ba po, i-ano po namin yung lisensya, tutubusin po. Tama po ba? Para hindi na po tumakbo yung penalty o ever. Sir, ganito, unang-una, wag niyo naman ititreat tong Angelo na parang ang laki-laki ng kasalanan niya. Okay? Gawin niyo ng paraan yung problema, kung ano man yung naging atraso na damage to property or something, magkaroon kayo ng maayos na usapan. Wag yung tipong i-hold niyo yung lisensya muna, ganyan-ganyan. Parang iba naman ata, sir, parang iniipit niyo siya. Hindi po namin iniipit ka, sir. Ibig ko sabihin, kunyari, natubos na po yung lisensya. On that day, i-areglo na namin lahat ng papers na kailangan niyang maayos, masettle na namin para po maayos na po lahat. Tama po ba? Kung hindi po hindi po siya totally sinasabing i-hold na hindi ibibigay sa kanya. Kasi yung naging word mo, Sir Joel, parang i-hold nyo eh. So, syempre, I'm just making sure na dapat pagkatapos man matubos yung lisensya sa LTO, is mababalik man kay Angelo. Yes. Kung may mga issue si Angelo sa company, kayo na dapat mag-uusap yon, hindi na dapat kami pasok doon. Okay? Yes po, sir. Kaya nga, Yes. yun, susolusyonan po namin na maayos yung lisensya niya. Susolusyonan naman po namin dalawa ni Angelo. Okay. Yung issue niya sa Okay. company. Tama? Yun naman yung inaantay namin, boss. At salamat doon sa pakikipag-usap dito sa programa. At salamat din, Angelo, sa iyo. At tuloy-tuloy pa rin kami makikipag-usap sa iyo sa issue na to. Sige po sir, maraming salamat po.